Welcome, welcome, welcome. Here's another travel journey with my siblings as we explore the city and some provinces in Cebu. That's for 2 days. Kaya tara, samahan nyo kami and let's enjoy! Now we're here at the parking. So, park muna kami dito for overnight dahil ito yung gagamit namin sa Manila. Say hi. Our flight is at 6:20 a.m. kaya we need to be there at least an hour or two. So while waiting for our youngest brother, naghanap muna kami ng kakainan for an early breakfast since nakapag-online check-in na kami. So we're complete. Ayan si Pido, si Kuya Eric, at si Toto. So now we're ready to dig in for a Japanese food. Sino nag-katsu doon din? Nag-rice ka ba? Mabusog na naman. Ay, sorry. So now, it's boarding time na. So we need to find a gate kung saan kami sasakay. And hindi naman siya nagmamadali. Pero sakto lang. Cebu lang pala. Ladies and gentlemen, we are now ready to depart for Cebu. In command of the aircraft is Captain Estabilio, ably assisted by Captain Chan. Our flight time is approximately 55 minutes. Anong oras yung 20?
Face lock on. Hello, we're already here in Cebu. Maayong Buntag. buntag. Buntal. Saan siya? Ano to A to eh? Doon sa C. Now we're on our way to our travel agent, ang Kaskas Travel and Tours ng Cebu. Kuya, 14 pa ka na. Nagtag mo. Nato ka mag-signature? Isa lang to, sir? So now we need to have a quick stopover for our morning coffee. Sir Neo Esminia Sr., fourth President of the Philippines. Sinama siya po dyan kasi isa siyang Cebuano. Sino to si Sir Neo Esminia po. Yung mga Esminia dito, isa din sila sa mga politician. Sila sa pinakmayaman. Ano siya ngayon? Yung naging mayor siya nung before siya nag-ano ng ramak. Kaya ngayon bike nila. Hindi mo, dati po siya yung amin, tawag niyan Tartanilla. Yan yung transportation dati ng Cebu nung wala pa pong jeep. Kami yung the oldest city of the Philippines. So, yun yung transportation Oldest dati. city. Yes po. So, pati yung cross na dala ni Magellan symbolize na Christianity dito. Ngayon, nakatira dyan ngayon, pang 10 generation na po sila. So, matatanda na din mga nasa 50 na ata. Bahay po tuloy po ito ng mga Chinese merchant po 1675. So considered po rin na one of the oldest houses in the Philippines and possibly din po isa sa pinakamagandang bahay which is outside of China. Kasi nga, Chinese po yung may-ari. Hiyop na pamilya. Pure Chinese talaga. Nagkataon kasi yun, ika-anim po na generation ng Chinese na babae na po nasa Ha? Sa lang sa bayan, dapat ganito ginawa nila. Oo. Titignan ko kung paano yung semento, yung pag-glue nila. Kasi, doon dati wala namang mga chemicals sa semento na walang pinag-glue. Ano yung mga doon? Semento. Corals pa ata yan eh. Yun sa Balikan sa San Ramon. Magawa sila dalawang bricks. Yung bricks nila, wala naman silang mga chemicals doon. Lalagyan nila ng damo. Damo. Oo. Yun yung nagpapatibay doon sa sa bricks. Kaya lang ang patuyo more than, less than 6 weeks.
Puro antik, no? May mga kwento yan kahit ang dingding. Lalo yung nakabahay sa mga. Oo. So, Tindahan yan. hmm. Hmm. Hi, good morning. Morning. Dito, oh. 0.5 natin. Dati yung sa Romblon ganito yung bahay. Ayun sa bayan. Oo. Ibig sabihin, access 12,000. Oo. Pati ngayon, Talipino. Dito pa rin sila natutulog. Yung mga may-ari. Tingnan mo may aircon. Oh. Kaya naman new generation. Ang ano nila, oh, kuna dati. Dati, iniilawan nila. Ah. Yung silay. Pag ito nga yung bahay sa Pero Picasso. ito yung ano yung iniilawan. May tawag sa amin. Ano may nakita na ako sa libro na ganito ang ano, pagkakadrawing ng ano. Yung bahay sa Jurato. Yung pagpagawa mo na. Hmm. Ito, naniwala ko ito talaga. China, porcelain. Ito ang ano, antique. Lalabas namin ng content na pag-ex. Bilang bisita mga kaklase.
Ang laki ng bintana talaga dati. No? Imagine mo lahat no, nagbago na yung katabi niya. Pero siya, na-retain pa rin. Dagupan ba yun? Oo, yung kulay white. Ito natanggal natin yung ulo dito. Para makilala. Ito antik ko. Kaya pasok tayo. Ang Cebu Metropolitan Cathedral ay ang pangunahing simbahang Katoliko sa Cebu City at ito rin ang sentro ng relihiyon sa rehiyon na ito. Itinatag ito noong ika-16 na siglo at naging saksi sa mahabang kasaysayan ng Pilipinas. Dito rin nakabase ang obispo ng Cebu at nagsisilbing espiritual na tahanan ng maraming deboto. Ito, tapos maghuhulog na lang ng coins dito. Kailangan mga kalapapa dito. Para sa pangnawa ni narinig kami. Sa pamangkrama na lang naman. Para sa Royal Goal na hindi pa mag-close. Unexpected. Ayun ba yung nangyayari kanina? Okay, so that's part 1 of our Cebu trip at marami pang exciting places na kaming pupuntahan. Kaya antay-antay lang, see you sa part 2.